Magandang araw mga paps, magbibigay tayo ng konting idea no about sa mga newbie no. Kung alam mo na tong video na to, maalam ka na sa pagto-troubleshoot ng motor, sa carburetor, skip mo na tong video ko. Hindi to para sa inyo. Para to sa mga newbie na gustong matuto. Okay? So, mga paps, mga newbie, ito yung ang topic natin ngayong araw na to about sa carburetor. At merong mga nagme-message sa akin o mga nagko-comment about sa carburetor. No? Iba dyan nagtatanong bagong palit yung carburetor nila pero walang hatak, naghahagok, ano pa ba, pupugak-pugak. Ay yung mga sinabi ko na yan ay common yan na issue ng carburetor. Okay? Itong video na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung check-in. No? Kapag na-encounter nyo, naghahagok, pupugak-pugak, walang hatak ang motor, at medyo hard start, ito yung mga dapat nyo check-in. Okay? At sana makatulong tong video na to, lalong-lalo na sa mga nagdi-DIY, na gustong matuto, lalo ng mga newbie. Okay? So, isa-isayin natin. Meron ako ditong, pasensya na, medyo makati yung ilong ko. Okay. Meron ako ditong carburetor. Itong carburetor na to ay D-type. No? Sa mga naka GY6 engine, ito talaga dapat ang carburetor ng mga GY6 engine na carburetor. D-type, diaphragm ang tawag. Okay, ganito dapat. Sa Rusi kasi pinapalitan nila ng ganito pang CT100. Yung mga naka-passion, mga Royal, ano pa ba, Venus, no, ganito nilalagay nila. Hindi ko alam bakit. Pero ang ano talaga niyan, ang naka-design talaga sa makina ng GY6 ay diaphragm type or T-type na ganito. Ito yung carburetor na to, ito yung luma ko. Okay? So ganito mga paps. Kapag nagpalit kayo ng carburetor na ganito, D-type. At naghahagok, walang hatak, ano pa ba, pupugak-pugak, maraming dahilan niya mga paps. Dapat, ito may papayo ko lang, no, lalo sa mga nagsisimula pang magmekaniko or mga newbie na gustong matuto ng pag-aayos ng motor, lalo na sa carburetor. Mga paps, matuto tayong mag-analyze, no, ng problema. Hindi lang basta kalikot lang tayo, galaw tayo ng galaw, pero hindi natin alam kung ano yung ginagalaw natin. Kasi pag ganun kang mekaniko, puro ka lang kalikot, hindi ka marunong mag-analyze, troubleshooting, walang mangyayari. Pahihirapan mo lang sarili mo. Okay, ganito mga paps. Kapag na-encounter yung pupugak-pugak, walang hatak, hagok, minsan hard start pa, ito yung mga parts. Isa to, yung carburetor, isa to sa mga dapat yung checkin. Sample, nilinis, bagong palit. Kasi in-expect nyo talagang maganda yung magiging maganda yung performance ng motor nyo kasi nga bago yung carburetor. Mga paps, hindi porke bago yung carburetor nyo ay 100% na tituno na agad kapag pinalitan nyo. Okay? Minsan, kahit bago yung carburetor mo, minsan nagkakaproblema pa rin. Chichikin nyo rin maigi, dapat marunong kayo mag-analyze. Minsan dito, yung pinaka-diaphragm nito, kung yung ganito yung luma nyo at nagpalit ka ng bago, pagpalitin nyo yung diaphragm tsaka yung spring. Kasi minsan, magkakaroon ng factory defect din. Hindi porke bago ay 100% na function yan. So, may pagkakataon na yung napunta sa inyo ay may depekto. Ganun, may depekto yung yung carburetor. Okay? So, ganun. Example, nagpalit ka ng bagong carburetor, ganun pa rin. Walang hatak, pupugak-pugak, hagok, pag binibirit nyo, namamatay. Ano na kayo? I-skip nyo muna tong carburetor. Kung nalinisan nyo na siya at ganun pa rin, at bago naman,
skip na kayo sa carburetor muna. Sa ibang parts naman kayo, chichikin nyo naman. Ito yon sa intake manifold naman. Kasi yung intake manifold ng D-type, ito, ganito. Ayan, yan. Minsan mga paps, lalo sa mga newbie na nagkakapit ng D-type, minsan, hindi nyo napipit. Yan yun. Kailangan kasi dyan, swak na sakyan. Pasok na pasok. Dapat walang singaw. Kapag yan hindi maayos sa pagkakalapat, chichikin nyo rin kung mayroong wang or hindi lapat na lapat, dapat ayusin nyo yung pagkakalapat. From carburetor to intake manifold. Dapat hindi maluwag, walang singaw, para walang maging problema. No? At isa pa, intake manifold ulit, itong o-ring. Chichikin nyo rin yan. Kapag kinapahan niya parang pantay na dito sa surface ng intake manifold, ganoon nyo, wala na kayong medyo pantay na yung o-ring, yung goma na yan, pantay na, palitan nyo na yan. Kasi nagkukos siya ng singaw. Kapag may singaw, hindi talaga titino yung motor nyo. At isa pa, minsan, meron yung gasket. No? Minsan nasisira din to. No? Kaya, ang isa pang technique, kung sira na talaga at wala kayong mahanap na gasket, lagyan nyo lang ng silicone gasket. Palibutan nyo lang, wag lang masyadong marami ha. Palibutan nyo lang yung part na yan. No? Kung talagang wala kayong makitang o-ring, so ayusin nyo lang yung tapos ilapat nyo dun. No? Ang importante kasi yung walang singaw. Kasi pag may singaw, talagang mahirapan kayo paandar ng motor mo. Okay? Ito mga paps, medyo mahaba-haba itong video na ito kasi marami akong i-explain sa inyo. Okay? Kaya sana panoorin nyo at para kahit paano magkaroon ng idea. At isa pa, itong insulator gasket. No? Chichikin nyo rin yan. Minsan na-oblong din yan. Or minsan nagkakaroon ng crack yan. At meron din yan o-ring. Yan. Kung may ganyan yung mga motor nyo, chichikin nyo yan. Kasi, insulator, kapag may crack yan at medyo bengkong na rin, hindi na lalapat yung intake manifold. No? Minsan meron yan dito, nakaganyan yan. Yan. Kapag may problema sa insulator gasket, talagang magkakaproblema kayo. Okay? At isa pa, no? Sample, na-check nyo na, nalinis nyo na yung carburetor, bago yung carburetor nyo, no? Nailapat nyo na maayos yung intake manifold sa carburetor, tapos dun sa intake manifold to in cylinder head, no? Tapos yung insulator gasket, nailapat nyo na. Ibig talagang intact na talaga yung pagkakakabit nyo. At ganun pa rin. Checkin nyo naman ngayon yung sa spark plug. Ito yung spark plug, malalaman nyo naman. Kayo rin makakasagot kasi motor nyo yan. Kung sa palagay hindi pa kayo nagpapalit at matagal na, dapat mga 6,000 kilometers to 8,000 kilometers dapat nagpapalitan yung spark plug. Okay? So, walang lifetime na spark plug. Pinapalitan din to. Okay? Pinapalitan din. Isa rin yan. Minsan, kapag may problema kayo sa spark plug, minsan, matay-matay, hard start. Isa yan, spark plug. Katulad yung ginawa ko kahapon sa kapitbahay namin, hard start dahil sa spark plug. So, sobrang tagal na, hindi siya nagpapalit. Gamit na lang gamit. So, ayusin lang, magpapalit lang kapag magkaroon ng problema. Parang gano'n. Kaya mahirap yung gano'n mga paps. Dapat talaga, maroon din tayo ng mga basic troubleshooting or mga PMS na ginagawa natin sa mga motor natin. Para hindi tayo maabira sa daan. Okay? So yan, spark plug. At isa pa, marami itong mga paps, kaya mahaba-haba itong kwentuhan natin or explanation ko sa inyo. At isa pa, ito. Yan.
Papansin nyo, itong sinalpa ko ng hose, ito yung ano niya, vacuum hose. Pinaka-vacuum, pahigop yan. Minsan dalawa yan. Vacuum hose din yun. No, pero kung wala namang kakabitan, isa lang yung isa, disable nyo na. Okay? So yan. Kapag itong hose na to ay mayroong singaw, kailangan kasi lapat yan. No, dapat meron kayong clip dito. Hindi lang basta sasalpak nyo. Pag sinalpak maluwag, nagkakaroon din ng problema yan. Okay, pwedeng maging hard start din yan. Or hindi pwede kayong mamatayan. Or basta ganon. Checkin nyo rin yan mga hose. Okay? Yan. Marami kasing mga dahilan mga paps kung bakit kaka-encounter tayo ng ganon. Ang karamihan kasi ang alam ng iba is puro carburetor eh. Yan. So checkin nyo mga hose. Yan. Okay? Tapos, isa pa, bago ang dapat yung malaman. Pag bibili kayo ng motor, alamin nyo kung anong klaseng motor nang meron kayo. Ito ba ay battery operated? Or hindi? Sa bagay, yung mga bago ngayon ay karamihan niya battery operated. Rosy Passion is battery operated kapag mahina na yung battery, mahina na yung battery ng motor nyo, battery operated yung motor nyo, at may problema sa battery, may encounter nyo rin na pupugak-bugak at yung takbo niya ay para siyang mahinahatak. Isa rin yan, battery din yan. Isa rin ang checkin nyo ay battery. Kapag may problema ng battery, ulitin ko, pwedeng minahatak, pupugak-pugak. Basta hindi maganda yung performance ng motor nyo. Kasi battery operated dyan, nagkukulang sa kuryente, supply ng kuryente, yung motor nyo, kaya nagkakaroon ng problema. Checkin nyo rin yung battery nyo. No? Yan. At isa pa, ito maraming hindi nagche-check ito eh. Rectifier. Ito, pag may problema na to at nagkakaroon ng loose connection sa wiring, sa socket, no, may problema kayo dito, isa rin yan. Pupugak-bugak din yan. No? Pahinahatak, namamatay-matay. Isa rin yan. Okay? Isa rin to sa mga chichikin nyo. Okay? Rectifier. Okay? Mga paps, medyo mahaba-haba to. Pagpasensyahan nyo na. Talagang pinag-iisa ko na para please mapanood nyo. No? Yun. Ano pa ba? CDI. Ayan. Ito yung 4 pins na DC. Ito yung 6 pins na DC. Sa akin kasi nagpalit na ako ng 4 pins kasi mas madali makabili nito. Lahat ng motor shop meron ito. Bihing-bihira ang wala. Ito, talagang mahihirapan kayo maghanap. Bihira yung nagbebenta nito. Pero sa online, napakarami. Okay? So, kapag may problema ka sa CDI, ito ang problema talaga sa mga carburetor. Yung mga socket ng ganito, lumuluwag din yung mga paps. Kailangan talaga intact yan. Kung i-check nyo yung mga CDI, yung socket nyo, dapat intact, hindi maluwag. Kapag maluwag yan, nandyan na yung magkakaproblema kayo na paputol-putol yung takbo nyo, pugak-pugak, namamatay. Ayun yun. Nagkakaroon ng loose connection dun sa socket, sa wiring, sa pins. No? Ganon din dito. Ito medyo okay patay kasi may rubber dito pang kahit pa paano masikip para dito. Kaya ako ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng tape, electrical tape, binabalutan ko para kahit duman man ako sa malulubak, hindi maapektuhan yung CDI ko, yung supply ng kuryente. Okay? Ano pa ba? Dami kami ito mga paps. Yan. Spark plug cap. Yan. Isa rin to sa mga issue ng mga carburetor. Yan. Minsan yan, nagkakaroon ng corrosion yan. Hindi nakikita. Checkin nyo rin yan. Kamakalawang. No? Isa rin yan. Checkin nyo. Tapos, high tension wire. Yan. Meron minsan, high tension wire, akala mo buo pa, pero pag tines mo to, mula dito hanggang dito, tines mo,
tinanggal mo to, tines mo, dapat wala siyang putol. Miss, malalaman naman niyo yan eh. Pag tines nyo, dapat may kuryente. No? Tines nyo dyan. Tines nyo. Dapat may kuryente dyan na bluish yung nilalabas niya. Bluish ha. Meron kasing bluish na manipis lang, may kasamang dilaw-dilaw. Medyo hindi na maganda yon. Dapat hanggat masasabi mo maganda yung bato ng kuryente kapag bluish yung binabati niyang kuryente. Kapag may kasama ng dilaw, ibig sabihin nun ay malapit-lapit na masira o malapit na sa lifespan na masira yung spark plug. Okay? So, yun. At isa pa, dapat hindi ito maluwag. Maraming hindi nag-check nito eh. Itong spark plug dapat hindi maluwag sa spark plug cap. Pag maluwag din yan, isa rin yan. Namamatay-matay din yan. Checkin nyo yung mga paps. Okay? Isa yan sa mga PMS na dapat gawin. Para pag ginamit nyo yung motor nyo, kahit saan kayo mapunta, pag long ride mo kayo, wala kang magiging problema. At least alam niya yung mga gagawin nyo. Okay? Ito, ignition coil. Meron din akong video paano mag-test na to. Panoorin nyo lang. Checkin nyo rin yan. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba? Sabi ko na ba lahat? Ito. Ito payo ko lang sa magkakabit ng D-type. No? Dapat yung hose nyo palitan nyo. Huwag nyo nang ipagpilitan yung hose na hindi naman kakasya sa bunganga ng D-type. Pero yung iba kasi DIY pero nagkakaroon lang ng problema. Mas nire-recommend ko kapag magpapalit kayo ng D-type, bibili na rin kayo ng hose. No? Para dito. Yan. Para yan dyan. Yan. Para intact talaga yung yung hose nyo. No? Kasi iba, dini-DIY pa. Ang mura-mura lang naman ito eh. Palitan nyo na. Para maganda yung bibigyan ng performance ng motor nyo. At para kahit paano makahigop na ng hangin yung carburetor. Okay? So ano pa ba? Isa pang tips, no? Kapag maglilinis kayo ng carburetor, mas nare-recommend ko na gumamit kayo ng carburetor cleaner. Huwag kayong gagamit ng gas. Mas better na carburetor cleaner gagamitin nyo sa mga carburetor. Kasi ito talaga, carburetor cleaner talaga is dinesign talaga para panglinis ng carburetor. O kung FI cleaner, pwede rin naman FI cleaner, walang problema. Basta cleaner, yun lang yun. Okay? So, at isa pa. Ano pa ba? Isa pa eh. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Nasabi ko na yata lahat So, ayun lang mga paps, no? Ano pa bang hindi ko pa nasabi. Mga paps, kung mayroon kayong tanong at may nakalimutan ako sabihin or explain dito sa video, i-comment nyo na lang mga paps. Sa mga marunong na at i-share nyo na lang yung kaalaman nyo para kahit pa paano ay makatulong tayo sa kapwa rider natin. Sa mga newbie na siyempre hindi naman lahat kakayahan magbayad sa mga mekaniko. Kaya yan nanonood ng YouTube para matuto. Okay? Mga paps, mga newbie, katulad nyo rin ako dati na nagpapagawa sa mga shop. No? At ako ay nanawa na rin. Dahil papagawa ka, magbabayad ka ng tama, hindi naman solido yung binibigay na service. Kung paggawa ka, mga ilang araw, isang linggo, yan na naman. Kaya ako, nag-aaral ako ng mekaniko para ako na mismo gagawa ng motor ko. So, ang sarap ng feeling na ikaw gumagawa. Ang motor naman, madali naman i-troubleshoot, madali naman i-overhaul yan. Alit lang naman kasi makina yan. Okay? So, ang importante, alam natin step by step. Mga paps. No? Lalo mga newbie. Step by step troubleshooting. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa isang pyesa. Kapag na-encounter natin gahagok, walang hatak, pupugak-pugak, maraming pyesa ang dapat checkin dyan. Isa lang ang carburetor. Step by step, mga paps, na troubleshooting.
Hindi basta galaw ka na ng galaw. Matuto tayong mag-analyze, no? Itong video na to sana makatulong mga paps. Sana makatulong lalo sa mga newbie, no? Ginawa ko tong video para sa inyo, no? Para paano makatulong. Hindi kung kasi ang dami talagang common issue yan sa carburetor. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kaya nga nauso na yung FI eh. Kasing FI kahit pa paano naliles na yung problema, no? At mas madaling matukoy kasi ginagamit yung diagnostic tools. Kaya hangga't maaari kung FI yung motor mo, mag-provide ka ng diagnostic tools. Kaya para kasi ang FI, ang purpose ka ng FI is inaano niya, itinuturo niya yung problema. Mas madali mo siyang matukoy. Hindi tulad ng carburetor, kapag may problema, talagang mag-iisip ka, mag-a-analyze ka kung ano yung mga pyesa na dapat mong galawin, no? Step by step. Tapos katulad sa nangyari sa motor ko, tinroubleshoot ko muna. Hindi ako basta nagpalit ng carburetor. Nung time na troubleshoot ko na lahat, ginawa ko na lahat para lang mapatino, pero ang tinuturo talaga carburetor, tsaka mo papalit. Ganun yun. Matuto tayo mag-troubleshoot mga paps. Pasensya na sa mahabang video at sana makatulong tong video na to lalo sa mga newbie. Mga paps, maraming salamat sa suporta nyo. Maraming salamat sa panonood nyo. Dahil sa inyo, hanggang ngayon nandito pa tayo. At sisipagan pa natin yung video para sa inyo mga paps. Mag-comment lang kayo. Patry ko yung best ko para masagot ko yung mga comment nyo. Mga paps, ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye. Peace out.